Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinahaponan sa eskwelahan ay napasabay sila ni Arlene sa mga klaseng lumabas ng paaralan. Kinukulit siya ni Jonas na manood sila ng sine. Transferee ito, manager ng bangkong ama nito na nalipat sa lugar nila, kaya napilitan ang pamilya nitong lumipat. Marami nagka-crush dito ng mga kaeskwela nila na hindi na maintindihan kung bakit. Gwapo nga to, maputi at matangkad, ngunit wala siya maramdamang kahit ano para rito. Kung sino-sino sa mga klaseng napapabalitang girlfriend nito, sa tingin niya ay napakayabang nito. Ayon kay Arlene, parang may gusto sa kanya si Jonas dahil panay ang pagsulyap-sulyap nito sa kanya sa loob ng klase. Ngayon nga ay humabol pa to sa kanila, kaya nakaagapay nila sa paglabas ng paaralan hanggang sa sasakyan ng tricycle. Inuungutan siya nitong manood sila ng sine. Panay ang tanggi niya. Napakapakipot mo naman. Singhal nito sa kanya. Wala kang pakaalam. Nanggagaliiting sagot niya rito. Napaka-presko nito. Pilit niyang binabawing isang kamay niyang mahigpit na nakahawak dito. Napatingin siya sa gwardiya na nakabantay sa gate. Ngunit abala to, kaya hindi sali nito napapansin. Bitiwan mo siya, Jonas. Malakas na utos ni Arlene. Hindi pa nakasagot ang binata ay nasuntok na to ng kadarating lang na si Rafael. Look, young man. Uli-uli ay wag na wag mong makanti ang daliri ni Giselle kung ayaw mong samain. Banta ng huli rito. Pabrusko pa sanang sasagot si Jonas, ngunit nabulungan na to ng kasama na mayor si Rafael at guardian ni Giselle kaya marastong napailing bago tumalikod sa pong dumudugong ilong. Hindi mo siya dapat sinuntok. Sumbat ng dalaga. What? Ako pa ngayon ay may kasalanan? Di makapaniwalang sabi ng alkalde. Hindi niya naman ako sinaktan ah. Hindi to sumagot, bagkos ay binalingan ng hindi makapagsalitang kaibigan niya. Come Arlene, at idadaan ka na namin sa bahay niyo. Aya rito ng binata at binuksan ang pinto ng passenger seat. Sumakay naman kaagad si Arlene doon. Napalukip-kip si Giselle. Ayaw niyang sumakay. Magtatricycle na lang siya kesa makasamang adelanteng taong to. Binuksan nito ang pinto sa unahan ng sasakyan at nakakalokong nagsalita nang hindi nakatingin sa kanya. 1, 2. Iminuwestra pa nito sa ere ang kamay nito. Anong akala ng Herodes na to? Hindi ako marunong umuwing mag-isa? Galit na saad niya sa sarili. Kapag hindi ka pa sumakay, bubuhatin kita't ipapasok dyan sa loob. Banta nito sa kanya. 2.5. Nakangiting patuloy nito sa pagbibilang na lalong nagpainis sa kanya. Padaskol siyang pumasok sa loob ng Grand Vintara. Ang walang hiyang to. Nasuyapan niya ang kaibigan na kampanting nakaupo sa ulihan. Lihim na napangiti sa Arlene sa dalawa. Hanggang maihatid ito sa bahay nito, ay hindi sila nagkikibuan ni Rafael. Ito at si Arlene ang nag-usap, at ang hitad niyang kaibigan ay aliw na aliw sa pakikipag-usap sa buruhong lalaking to. Bye girl! Nabigla pa siya na mapansing nakarating na pala siya sa bahay ng babae. Tumango siya rito. Nang tinahak na nila ang daan pa uwi sa bahay ng lalaki, ay wala pa rin silang kibuan hanggang umabot sila sa loob ng bakuran. Hindi siya tuminag sa kinuupuan, sa labas pa rin nakatutok ang kanyang paningin. Giselle Cruz and her childish tantrums. Nausal ni Rafael na inabot ang lock ng pinto sa kanyang banda para mabuksan iyon. Napalingon siya rito. Sa paglingon niya
ay halos nag-abot ang mga mukha nila. Napatitig sila pareho sa isa't isa. Napapikit siya nang halos kadangkal na lang ang layo ng labi nito sa kanya. Ngunit bago pa nakasayad ang mga labing yon na binata sa kanya, ay nagsalita to sa babaw na tinig. "Go, Jaisal," sabi nito. Naibukas niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang inihilig nito ang ulo sa sandalan ng upuan. Mariintong napapikit. Napahiya siya, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit para nanghihinayang siya. She saw desire in his eyes. Wala siyang maupuhap sabihin, kaya lumabas na lamang siya ng sasakyan at tumiretso sa loob ng kwarto niya. Naguguluhan ng isip na napaupo siya sa kama. May damdamin din ba para sa kanya si Rafael? Naitanong niya sa sarili. Nasa terrace ng bahay ni Rafael si Steph ng araw na yon. Nakakandong to sa nobyo habang tawa ng tawa. Kinikiliti nito ang tenga ng lalaki nang bigla itong bumalikwas ng tayo. Napatayo bigla ang babae. "What the?" Napatingin to sa main door kung saan napatutok doon ang paningin ni Rafael. Nagpang-abot ang mga kilay ni Steph. "Where are you going, Jaisal?" Tanong nito sa babaeng lumabas sa pinto. Napahalukip-kip si Steph. Napaismid siya habang binibistahan ng ayos ng ward ng nobyo. Taliwas ang suot nito ngayong doon sa party ng ina ni Rafael. Naka-ponytail ang buhok nito ngayon. Suot ang isang puting printed blouse na tinernohan ng turn-furred count maong pants, flat tong sandals na violet. Wala tong accessories maliban sa tribal bracelet nito. Kung hindi niya lang alam na nasa ika-4 na taon na to sa kursong chemical engineering, ay mapagkakamalan niya tong second year high school sa ayos nito. Samantala, maging si Jaisal ay pinagmamasdan din ng babae. So, ito nga pala tagamburuhang tong nobya ni Rafael. Naisip niya, maganda nga at maputi. Nakasuot ito ng mini dress. Lalo itong pumuti sa kulay ng damit nito. Sigurado siyang sa height niyang 5 at 6 na talampakan ay mas mataas pa siya rito. Iyon nga lang, nakasuot ito ng high heels na alam niyang imported. Nararamdaman ni Rafael ang tinginan ng dalawang babae at ibig nitong matawa. Nasa hitsura ng nobya ang pagsaselos kay Jaisal. Samantalang nasa mga mata naman ng huli, ang mensaheng hindi ito natatakot kahit kanino. "Where are you going, Jaisal?" Tanong niya ulit sa kanyang ward. Lumunok muna sandali si Jaisal bago nagsalita. "May bibilhin lang ako." Aniya. "Okay." Steph, baling nito sa nobya. "This is Jaisal. Jaisal, this is Steph." Pakilala niya sa mga babae. Bahagyang tanguan lang ang ginawa ng dalawa sa isa't isa. "Magpasama ka kay Dario," sabi niya patungkol sa bagong driver na kapalit ng nasira nitong ama. Iniwan nito ang magkasintahan. "Ano bang klase ng damit yan?" Komento ni Steph. Kumunot ang noo ni Rafael. "There's nothing wrong with her. Get up, Steph," sabi niya. Marahil pang punit itong pantalon ang tinutukoy nito. But the pants just simply emphasize Jaisal's shapely legs. Steph shrugged her shoulders. Ngumiti ito sa nobyo at inilagay ang dalawang kamay sa kanyang batok. Samantala, sa isip ni Jaisal ay hindi na niya kailangan pang magpahatid sa bagong driver. Magtatricycle na lang siya. She wanted some space. Kanina pa niyang pinanonood ang dalawang naglalampungan at nasasaktan siya. Kaya minabuti niyang umalis muna. Alam niyang wala siyang karapatang magdamdam. Dahil lang sa pinangako ni Rafael sa papang niya kaya siya naroon sa bahay nito. Dapat ay makontento na lamang siyang makita to. At magpasalamat sa pagmamagandang loob nito. Hallucination na lang niya ang pag-aakalang may gusto rin ito sa kanya. Bahagya niyang initian si Dario na madaanan niya itong naglilinis sa sasakyan sa garahe. Na makalabas ng gate, ay kaagad siyang nagpara ng tricycle at nagpahatid sa bahay nila. Gusto niyang mapag-isa, hindi muna siya pumasok sa loob.
Sa halip ay nagtungo siya sa munting hardin at naupo sa paboritong upuan niya. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at bahagyang ipinikit ang mga mata. Maya-maya lang, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Napatingin si Rafael sa kanyang wristwatch. Pasado 5:00 na at unti-unti nang dumidilim ang kapaligiran dahil sa nagbabadyang ulan pero hindi pa bumabalik si Jaisal. Rafael! Pukaw ni Steph sa binata nang kanina pa to nagsasalita ngunit hindi siya sumagot. Napakalayo ng isip niya. Kanina pa nito napapansin na balisa siya. Napakunot noo siya. May sinasabi ka ba? Baling niya rito. Ang sabi ko uuwi na ako. Nakasimangot na tura nito. Okay, ihahatid na kita sa inyo kung gayon. Nagpatiuna na sa paglalakad ang dalaga. Nagtaka pa siya na makitang naroon lang si Dario at nakaupo malapit sa gate. Marahas siyang napatingin sa garahe. Dumilim ang mukha niya na makitang naroon ang dalawang sasakyan. Hindi ba nagpahatid sa iyo si Jaisal kanina? Tanong nito sa tauhan. Hindi ho, Mayor. Sumakay po siya ng tricycle kanina. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Kinuha niya mula sa bulsa ang susi ng Grand Vintara at pinagbuksan ang kasintahan para makasakay ito. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Steph. Dahil lang sa hindi po umuuwing ingratang yon, ay nagagalit ang nobyo? Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Alam nitong pakitunguhan ang pag-uugali ni Rafael na marahil ay isa sa dahilan kaya umabot ang relasyon nila ng ganun katagal. Doon ka na lang kaya matulog sa bahay ko, darling. Himok nito. Bahagya nitong tiningnan ng babae. I can't. Kailangan ko makaalis na maaga bukas papuntang Maynila. Muli niyang itinuon ng paningin sa kalsada. Hindi umimik si Steph. Dati-rati halos 3 beses ko matulog to sa bahay niya sa loob ng 1 linggo. Ngayon ay 2 buwan nang hindi man lang to nagpapahiwatig na gusto nitong makasama siya. Kung hindi pa siya pumunta kanina, ay malamang na hindi pa sila magkikita ngayon. Gusto niya magalit dito dahil kahit hindi nito sabihin, ay alam niyang ang babaeng yon ang dahilan kaya nag-iibang timpla nito ngayon. Nang nasa tapat na sila ng bahay niya, ay hindi na lumabas ng sasakyan si Rafael. Kinabig niya paharap sa kanya ang binata at hinagilap ang mga labi nito at maalab na hinalikan. Ngunit, bahagya lang tung tumugon sa halik niya. I'll go, she said in frustration. Good night. Nang makababa ang nobya, ay mabilis na pinahururot ni Rafael ang sasakyan. Sa pagitan ng pagmamaneho, ay tumawag siya sa bahay para magtanong kung nakauwi na si Jaisal. At gaya ng inaasahan niya, wala pa rin to sa mga oras na yon. Where is she? Tanong niya sa sarili. Nagpalibot-libot siya hanggang maisip niyang pumunta sa bahay ng mga Cruz. At nakita nga niya itong nakaupo sa bangkito sa labas ng bahay. Nang maiparada sa tabi ng kalsada, ay lumabas siya ng sasakyan at pabayang isinara ang pinto niyon. Lalo pa siyang nagdingit-ngit na mapansing parang walang nakita ang dalaga. Ni hindi ito natinag mula sa pagkakaupo na animoy nagyo-yoga. Damn it, Jaisal. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Dito lang pala kita matatagpuan. Angil niya nang malapit na siya. Bahagya siya nitong kinapunan ng tingin pagkatapos sa ibinalik ang pansin sa mga bulaklak. There's no place like home, Rafael. She replied in low voice. Those lonely eyes with her soft voice made him calm. Hindi niya alam. Ang kaninang galit na nararamdaman niya ay mistulang usok na basta na lang naglaho. Napaupo siya sa tabi nito. Nagpaalam ka man lang sana ng maayos nang hindi ako mag-alala. Aniya, huminga siya na malalim. You seem so different, Jaisal. Mabuti pa yun nagbabangayan na lang tayo parati. Nakakunot ang noong napatingin to sa kanya. At least, alam ko kung anong nararamdaman mo kapag nag-aaway tayo. What's wrong? Hindi sumagot si Jaisal. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mahal niya talaga ang binatang to.
Ngunit mas nanaisin pa niyang magpabaril na lang sa luneta kaysa aminin dito ang damdamin niya. I'm fine here. Marahang sagot niya. Paano niya sasabihin dito na nasasaktan siya kapag nakikitang kasama nito ang nobya? Wala siyang karapatan na magsalita tungkol doon. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at pinagpag ang pantalon. Tayo na, Rafael. Pababasa tayo ng ulan. Sabi niya at nagsimulang maglakad papunta sa sakyan nito. Tumingala sandali ang binata. May mga ilang butil na nga ng ulan ang unti-unting bumabagsak. Napailing to bago sumunod sa kanya. Wala silang kibuan habang pabalik sila sa bahay nito. Nakatutok sa labas ng bintana ang paningin ng dalaga. Panaka-nakang sumayap si Rafael sa kanya. Those set of penetrating eyes seem hurt. Maybe she missed her father and he wanted to hug her, comfort her, utter those kind words to ease her pain. Kaya lang natatakot tong baka sabihin niyang sinasamantala nito ang sitwasyon niya. Hinayaan na lang nito ang kanyang pananahimik hanggang makarating na sila ng bahay. Sabado ng umaga, may kumakatok sa labas ang silid niya. Tinigilan niyang pagbubuklat ng magazine at binuksan ng pinto. Good morning. Come, may pupuntahan tayo? Sabi ni Rafael matapos sipatin ang suot niya. With these clothes? Tanong niya at tiningnan ng sarili niya. Nakasuot lang siya ng shirts at maluwang na t-shirt. You look just fine with that outfit, sweetheart. Amused na sabi nito. You look prettier. Dagdag nito bago tumalikod. Napakibit balikat siya at kinabig pa sara ang pinto ng kwarto bago sumunod dito. Nasa loob na ng sasakyan ang binata nang sapitin niya ang labas ng bahay. Nakita niyang bukas ang pinto ng katabing upuan nito, kaya sumakay siya roon. Nakangiti ito sa kanya nang makapasok siya. Where are we going, Rafael? Naisip niyang itanong dito. Kailangan niya magsalita dahil nawawala siya tuwing nakikita niyang nakangiti ito sa kanya. Tulad ngayon. Diyan lang sa tabi-tabi. Sagot nito at pinaandar ang sasakyan. Pinuntahan nilang isang pinaka-class na butik sa lugar nila. Tanging may mamay-kaya lang ang gumagawi roon. Hindi pa sana siya bababa ng sasakyan, ngunit lumigid na roon si Rafael at pinagbuksan siya. Napilitan siyang lumabas. Dito ba talaga tayo pupunta? Yes, bibili tayo ng mga gamit mo. Malapit ang graduation mo, di ba? Hindi na niya naisatinig ang pag-aalangang dahil hinila na siya nito papasok sa loob. Good morning, Rafael. Bati ng isang babae rito. Nagbeso-beso ang dalawa. Sa tansya niya ay nasa 40s na ang babae. Sa aura nito ay tiyak ng mayaman ito. Ito marahil ang may-ari ng butik. Hi tita. Bati nito sa kausap. Is she your... Ibiniti nito ang sasabihin patungkol kay Jaisal. Natawa ang banata at umiling dito. This is Jaisal. Jaisal, pleased to meet Tita Shirley, my mother's friend and the owner of this boutique. Hello po. Kiming bati niya sa nakatatandang babae. Hi honey. Very friendly na sabi nito sa kanya. Mirna, kindly assist this pretty lady here? Nakangiting baling nito sa isang tauhan nito. Yes ma'am. Narinig niyang sagot nito at lumapit mula sa kabilang bahagi ng estante. Masuyo siya nitong iginiya sa nakahilarang gowns. At tubili siyang napalingon kay Rafael. Ngumiti naman ito at bahagyang tumango sa kanya. Naiwan tong nakikipagkwentuhan kay Shirley. Kumuha ng ilang damit ang sales attendant at ibinigay sa kanya. Itinapat niya to sa sarili habang pinagmamasdan sa salamin. Nagagandahan siya sa tabas ng isang bestida na itinuro niya. Napakalambot ng tela niyon. Ngunit nang itanong niya ang presyo ay nag-atubili siya. Go, fit it. Narinig niyang sabi ni Rafael. Wala siyang nagawa kundi pumasok sa loob ng fitting room at isinukat ang dress.
Maganda talaga, naisip niya habang pinagmamasdan ang reflection sa salamin sa loob ng fitting room. Giselle? Tawag ni Rafael sa pangalan niya mula sa labas ng cubicle. Binuksan niya ang pinto para makita nito ang kanyang itsura. Ilang sandaling hindi ito nakapagsalita na makita siyang suot ang damit na yon. Bagay sa'yo, sabi nito kapag kuwan. Binili nila yon kasama ng ilang dosena ng underwear at ilang pares pa ng jeans at blouses. Ibig niyang panawan ng ulirat na makitang buong halaga ng mga pinamili. Ngunit parang baliwala naman para sa binatang babayarin. Kaagad ito nag-issue ng check para sa kabuang bayad. Pagkatapos doon ay kumain sila sa isang restaurant. Masayang masaya siya. Hindi sila nagtalo hanggang makauwi na sila.